The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus said, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. A hired man who is not a shepherd and whose sheep are not his own sees a wolf coming and leaves the sheep and runs away. And the wolf catches and scatters them. This is because he works for pay and has no concern for the sheep. I am the good shepherd, and I know mine and mine know me, just as the Father knows me, and I know the Father. And I will lay down my life for the sheep. I have other sheep that do not belong to this fold. This also I must lead, and they will hear my voice, and there will be one flock, one shepherd. This is why the Father loves me, because I lay down my life in order to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down on my own. I have power to lay it down and power to take it up again. This command I have received from my Father. Sisters and brothers in Christ, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning to everyone. Ang ebanghelyo po natin ngayong ika-4 na linggo ng Pasko o ika-4 na linggo ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo ay siguradong patungkol po ito sa Kanya bilang butihing pastol or mabuting pastol. Today, the whole Catholic Church celebrates the 4th Sunday of Easter, or also known as the Good Shepherd Sunday. And our Lord Jesus Christ is perfectly described as such, a good shepherd, mayap a pastol, mabuting pastol. Sabi po ng mga Bible scholars, great theologians, according to them, ang pinaka-akma daw po, ang pinakamagandang titulo o imahe sa paglalarawan sa ating Panginoong Jesucristo sa banal na kasulatan, ang sinasabi nila na pinakamagandang image daw ni Jesus sa scriptures ay walang iba kundi po ang ebanghelyo natin ngayong linggong ito. Mabuting pastol, mayap pa pastol. At kasabay din po ng pagdiriwang ngayon ng Santa Iglesia o ng buong banal na simbahan sa buong mundo, the Good Shepherd Sunday, we also celebrate today the World Day of Prayers for Vocation. Inaalala rin po natin, ipinagdarasal din po natin ngayon ang bokasyon sa pagpapare and in the religious life. Mayroon daw pong isang pare. May isang pare dahil pagod na pagod po siya sa parokya niya, naisipan niyang magbakasyon muna, mag-relax muna, mag-unwind siya. So ang ginawa ng paring ito, umalis siya sa parokya niya at pumunta siya sa Boracay. At noong nasa Boracay na po siya, naisipan niyang magsuot ng summer outfit. At habang naglalakad ang paring ito,
biglang may nakasalubong po siya sa tabi ng beach. 2 babaeng balingkinita ng katawan. Nang malapit na daw po ang 2 babaeng ito kay Father, sabi daw po ng 2 babaeng ito, binati si Father, "Hello, Father. Good morning." Napayuko si Father at nagtaka siya kung bakit may nakakakilala sa kanya, lumayo na siya. So the next day, kinabukasan ang ginawa ni Father, upang mas lalong hindi na talaga siya makilala ay nag-disguise siya. Maliban po sa nagsuot siya ng summer outfit niya, ay nag-shade siya at nagsombrero pa. At tulad na nang nangyari sa nakaraang araw, ang ginawa ni Father ay naglakad-lagad siya. Same situation. Nakasalubong na naman po niya itong 2 babaeng ito. Iba naman ngayon ang suot nila. Nakatupis silang 2. At nang malapit na kay Father, sabi ng 2 babae, binati si Father, "Hello, Father. Kumusta po kayo?" Namutla si Father. Ang ginawa niya dahil hindi na niya matiis, nilapitan niya ang 2 babaeng nakatupis. Tanong ni Father, "Miss, excuse me. Napansin ko, tila kilala niyo ako. Bakit ba alam niyong pari ako?" Alam po ninyo ang sinabi ng 2 babaeng ito? "Pats naman, parang hindi tayo magkakilala. Ako ito, si Sister Myra. Ito si Sister Weng. Mga madre kami. Di ba nagmimisa ka sa kumbento namin tuwing First Friday?" End of the story. Paalala lang po sa ating lahat, no? Kami pong mga pari ninyo, kahit pa man din po yung mga kapatid natin sa buhay relihiyoso, religious life, kaming mga pari ninyo, tulad ninyo, kami din ay tao po. Tao din po kami. Kuro gumagta ka. Kuro gumagta sa kile. Huwag kayong magtaka o magtaas sa mga kilay ninyo kapag nakakita po kayo ng paring nanonood ng sine. O paring makikita nyo na nasa Starbucks kami nagkakape. Kami pong mga pari ninyo, tulad ninyo, tao din po kami. Kung magtaka po itong may nakit kong paring mamangan ka rin restaurant, may nakita kayong paring nagja-jogging o nagji-gym, o nakakita kayo ng paring kumakanta, o sa mall nagpupunta. Huwag kayong magtaka po, tangati kung hindi kita paring mamalengki o maggrocery. Kami pong pari, tao kami naman pong kalupayo. At dahil tao din kaming tulad ninyo, ipinapaalala po sa ating ngayon itong Good Shepherd Sunday na dapat nating isaalang-alang o isama sa mga dalangin natin ang mga pastol ninyo. But, whether we admit it or not, sige nga, let's face it, lalong-lalo na sa inyo pong mga laiko, lay faithful, sa inyong mga laiko, mananampalatayang Katoliko, isa daw sa mga isa daw sa mga masasarap na minamarites ay walang iba kundi ang kwento sa pare. Ito to. Nung buri may kanong gisingan, ing taong mamatok ba at papatutut. Imarites may kano kayo, ing chismis tungkol king pare. Kung gusto mo daw gisingin ang diwa ng isang taong inaantok, ang gawin mo, ikwento mo ang chismis sa pare. Totoo po yun. Basta sa pare, kwento sa pare, pagpifiestahan ng marami. Bakit? Kasi kapag sinabi nating pastol, pare, dapat banal siya. Kasi kapag sinabi nating pare, pastol, dapat mabuti siya. Dapat mayapya. Dapat ehemplo siya. Pero yung totoo na po ni Tia Pinili, kami pong mga pastol ninyo, yung mga kapatid nating nasa buhay relihiyoso, hindi po kami excuse o exempted sa pagkakamali. Tulad ng sinabi ko, like what I said a while ago, tulad ninyo, kami din ay tao po. Priests and those who are in the religious life are people too. We make mistakes sometimes, yes, and we also have our own strengths and weaknesses. That's why we need your prayers. In Good Shepherd Sunday, metong yung pong paganakaking balang metong kay katamo, itamongan po, na sana po ganakantala ka rin pangatita mo, ting pastol, ting atsuking bukasyon, ting biye relihiyoso.
Pero nakakalungkot man pong sabihin sa inyo, kakaunti na lamang po talaga yung mga sumusunod sa bakas o yapak ni Jesucristo. Kakaunti na lamang po talaga yung mga pinipili nilang pumasok sila o ibigay nila ang buhay nila para maglingkod sa Santa Iglesia o sa banal na simbahan. May kayo po ring lungod king seminaryo, sabihan tamang 20 lang, o sabihan tamang napulo lang. Alam niyo, kapag matatapos sila, kung minsan marami na ang 2, ang 3. May iba dito, mga ex-seminarians, nagsisimba. Alam niyo yan. Yung bukasyon, king pamagpari, hindi pamagpari at diya relihiyoso, mangailangan niya pong katapatan at pamagsakripisyo pinaman. That's why the more na kailangan natin silang ipagdasal. Kami pong pari, kalupanan ng sinabi ko, may kahinaan din kami. May kakulangan din kami. Tapos, king saop na rin kay kayong pangadi, manatili kay po king bietingwanan mi. Ang mga pari ninyo, ang mga pastol ninyo, kahit pa man din yung nasa religious life, kaming mga pastol ninyo, hindi po kami superman sa inaakala ninyo. Ating kailangan, ating kakulangan. Ang ngayon, kung may pagkukulang pala kami, sinong dapat magpuno nito? Kayong mananampalatayang Katoliko, ang mga dasal ninyo. But sad to say, may mga tao, kapag hindi mo ma-meet yung expectations nila sa pari nila, o sa kura paroko nila, sa parish priest nila, kaagad-agad sumusuko sila. Atin pong tao, putang meeting expectations da, king parish priest da, let's say, king pari da, agad-agad tatabili la, titiplad la, maginakit la, minimwala, kaya't sa bandang huli, malakwan niya ruguing pari, magdili-dili. Pag nakapo, masakit yung pari. Ulitin ko, masakit yung pari. Seryosong bagay, ingbi, pamagpari. Ikaw na pastol, yun lang manimbangan ka. Sa 2 tao, sa 2 grupo, mahirap yun. Potang tepuran mero kuing metong. Mimwanya maning kadwa, potang tepuran mo naman rugoing kadwa, mimwaya itang mo muna. Meron ka lang hindi na pagbigyan, meron nang magdaramdam. Meron ka lang pinagalitan, makukuha nilang mag-resign. Ating kamong ihaya to, masayalan niya rugo. Pepayali ka mo karela, marok na kang tambing karela. Sabi nga po ni Erap, where will I put myself? Paalala lang po. Sana po, tala kakalingwan ka rin pangatinyo, ting pastol damo. Saktuya, akma sa linggong ito, the Good Shepherd Sunday. Huwag natin kakalimutan isama sa ating mga dasal ang ating mga pastol. Upang sa ganoon ay manatili kaming tapat, banal at mabuti sa buhay na pinili namin. Alam po ninyo, kapag pinapahalagahan ninyo at ipinagdarasal ninyo ang mga pastol ninyo, lalo lang kaming nagiging katulad at kawangis ni Jesucristo bilang mabuting pastol. Please all rise.